Ang presyo ng isang like. Hindi naman masamang mangarap ng maginhawang buhay. Lahat tayo gusto ng magarang damit, masarap na pagkain, at mga gamit na maipagmamalaki sa iba. Pero sa mundo natin ngayon, hindi na sapat na nararanasan mo ang mga bagay na ito. Kailangan nakikita rin ng iba. Dahil kung walang nakakakita, parang hindi ito nangyari. Ganito ang naging filosofiya ni Clarissa. 25 anyos, nagtatrabaho bilang isang administrative assistant sa isang opisina sa Makati. Sa personal, si Clarissa ay isang tahimik na babae. Simple lang ang pananamit, madalas ay nakatungo habang naglalakad at hindi mahilig makihalubilo sa mga katrabaho. Pero sa internet, si Clarissa ay ibang tao. Doon, ang pangalan niya ay Claire. Sa kanyang Instagram account, makikita ang isang buhay na kinaiinggitan ng marami. Mga larawan ng kape sa mga mamahaling cafe, mga bagong sapatos na nasa uso, at mga dinner sa mga restaurant na ang presyo ng isang ulam ay katumbas na ng sahod ng isang ordinaryong empleyado sa loob ng 2 araw. Kapag tinitignan mo ang profile niya, iisipin mong anak siya ng isang mayamang pamilya. O kaya naman ay may napakataas na posisyon sa trabaho. Pero ang katotohanan, ang bawat post na iyon ay may madilim na sikreto. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng selebrasyon. Promo noon sa isang sikat na brand ng sapatos. Kahit hindi naman talaga kailangan ni Clarissa, bumili siya. Pag-uwi niya, kumuha siya ng litrato. Magandang lighting, maayos na anggulo. Pag-post niya sa Facebook, bumuhos ang mga likes at comments. Wow, Claire! Sana all! Ang yaman mo na talaga, sis! Sa loob ng ilang minuto, naramdaman ni Clarissa ang isang kakaibang klase ng high. Isang pakiramdam na hindi niya nakukuha sa totoong buhay. Sa opisina, wala siyang boses. Sa pamilya niya, isa lang siyang taga-abot ng pera. Pero sa screen ng cellphone niya, siya ang bida. Doon, mahalaga siya. Doon, tinitingala siya. At tulad ng anumang bisyo, ang unang high ay hindi naging sapat. Nagsimula siyang maghanap ng paraan para mapanatili ang imaheng iyon. Kahit wala siyang budget para sa mamahaling kape, pupunta siya sa mall. O-order ng pinakamurang inumin pero kukuha ng litrato sa tapat ng logo ng sikat na coffee shop. Gagamitan niya ng filter, gagandahan ng caption. Sasabihin niyang, "Starting my busy day with my favorite brew." Kahit ang totoo, iyon na ang huling pera niya para sa pananghalian. Habang tumatagal, naging mas mapanganib ang laro ni Clarissa. Napansin niyang mas marami ang likes kapag mas mahal ang ipinapakita niya. Pero paano siya bibili ng mga gamit na hindi naman niya kaya? Doon pumasok ang mga credit cards. 1, 2, hanggang sa naging 5. Noong una, iniisip niya na mababayaran naman niya ito. Investment lang ito sa kanyang social media presence, sabi niya sa sarili. Kapag dumami ang followers niya, baka maging influencer siya at doon na siya kikita. Pero hindi ganun kadali ang realidad. Dumating ang punto na ang buong sahod niya ay napupunta lang sa minimum payment ng mga cards niya. Wala na siyang pambili ng pagkain. Ang kinakain niya sa loob ng apartment niya ay noodles at dilata. Mga pagkaing hinding-hindi niya ipapakita sa kanyang mga followers. Minsan, habang kumakain siya ng tuyong tinapay sa dilim dahil pinutulan na siya ng kuryente, makakatanggap siya ng notification. Isang comment sa huling post niya, "I love your lifestyle, Claire. You're my inspiration." Ngumiti si Clarissa. Kahit kumakalamang sikmura, kahit baon siya sa utang, pakiramdam niya ay panalo pa rin siya. Dahil sa paningin ng mundo, matagumpay siya. Isang araw, naimbitahan si Clarissa sa isang reunion ng mga kaklase niya noong high school. Alam niyang ito na ang kapakanan para patunayan na narating na niya ang itaas. Pero wala siyang bagong maisusuot. Pumunta siya sa isang mall. Pumasok siya sa isang boutique ng mga designer bags. Alam niyang hindi niya kayang bilhin ang bag na nagkakahalaga ng 60,000 piso. Hinawak niya ang bag, kumuha ng cellphone, nag-selfie siya sa harap ng salamin, hawak ang bag na parang bibilhin niya ito. Pagkatapos ng ilang segundo, ibinalik niya ang bag sa shelf at lumabas ng shop nang walang binili. Pag-uwi niya, ipapost niya ang picture na may caption na, "Finally got this baby. A little reward for all the hard work." Ang daming nag-congratulate sa kanya. Ang daming humiling na sana ay maging katulad niya rin sila. Pero sa loob ng apartment niya, umiiyak si Clarissa. Hindi dahil sa pagsisisi,
kundi dahil sa pagod. Pagod na siyang magtago, pagod na siyang isipin ang susunod na kasinungalingan. Pero hindi na niya kayang tumigil. Dahil kung ititigil niya ang pagpapanggap, sino na lang siya? Isang hamak na administrative assistant na walang kaibigan? Isang babaeng baon sa utang at walang narating? Hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan iyon. Mas gusto pa niyang mabuhay sa isang magandang kasinungalingan kaysa harapin ang isang pangit na katotohanan. Lumipas ang mga buwan. Nagsimula nang tumawag ang mga collection agencies. Araw-araw, nakakatanggap siya ng mga pananakot. Sa opisina, hindi na siya makakonsentrate dahil sa takot na baka may pumunta siya doon ng mga naniningil ng utang. Isang gabi, habang naglalakad siya pa uwi, nakita siya ng post ng isang kaibigan. Nakabili ito ng sariling bahay. Walang filter, walang arte. Isang simpleng litrato lang ng susi at ng pinto. Naramdaman ni Clarissa ang isang matinding selos. Isang selos na hindi niya maipaliwanag. Bakit ang iba mukhang madali lang ang lahat? Bakit siya kailangang magdusa para lang mukhang ayos? Sa sobrang galit, kumuha siya ng litrato ng isang condo building na dadaanan niya. Ipinost niya at sinabing, "Checking out my new unit soon. God is good." Nag-viral ang post na yun sa maliit niyang circle at lahat ay hanga sa kanya. Pero kinabukasan, habang nasa trabaho siya, may lumapit sa kanyang manager. May naghahanap daw sa kanya sa lobby. Inisip ni Clarissa na baka isa na naman ito sa mga naniningil ng utang. Pero nang bumaba siya, nakita niya ang kanyang ina. Galing pa ito sa probinsya. "Anak," sabi ng ina niya nang mahingiti, "nakita ko yung post mo. Sabi ko sa kapatid mo ang gagaling-galing mo na talaga. Kaya pala hindi ka na nakakapagpadala sa amin kasi nag-iipon ka para sa sarili mong bahay." Hindi nakapagsalita si Clarissa. "Alam mo anak," patuloy ng nanay niya habang nakangiti, "kahit hirap na hirap kami sa probinsya, iniisip ko na lang na okay ka dito, na maayos ang buhay mo. Ipinagmamalaki kita sa lahat ng kapitbahay natin." Doon na lang naramdaman ni Clarissa ang tunay na bigat ng kanyang mga ginawa. Ang kasinungalingan niya ay hindi lang pala para sa mga estranghero sa internet. Nasaktan na rin ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Gusto niyang aminin ang totoo. Gusto niyang sabihin na wala siyang pera, na baon siya sa utang at ang mga nakikita nila ay pawang ilusyon lamang. Pero tumingin siya sa mga mata ng nanay niya. Nakita niya ang pag-asa at pagmamalaki. At muli, pinili ni Clarissa ang madaling paraan. Oo nay," sabi niya habang pinipigilan ng luha. Maayos po ako dito. Huwag kayong mag-alala." Nang umuwi ang nanay niya, bumalik si Clarissa sa kanyang apartment. Tinignan niya ang kanyang cellphone. Tinignan niya ang kanyang profile. Isang maganda, makinang at perpektong buhay. Pero sa loob ng kwartong iyon, walang kuryente, walang pagkain, at walang tunay na kaibigan. Ang maskara sa social media ay hindi lamang pantakip sa ating mga kapintasan. Minsan, ito ay nagiging kulungan na tayo mismo ang gumawa. At sa bawat like na natatanggap natin, lalong humihigpit ang relas. Dahil sa huli, ang pinakamalaking scammer ay hindi yung nanloloko ng ibang tao para sa pera, kundi yung taong niloloko ang sarili niya para lang sa atensyon ng mga taong hindi naman niya talaga kilala.